Magandang umaga mga bata. Kapayapaan ang sumainyo. Maitatanong muna ako sa inyo. Sino sa inyo ang nakapunta na sa isang hardin o park? Pakitaas nga ang inyong kamay. Ano-ano ba ang makikita natin sa isang hardin o garden? Tama, mga matataas na puno at magagandang bulaklak ang makikita natin sa isang hardin, gayon din sa park. Ano kaya ang mangyayari kung walang mag-aalaga sa isang hardin? Tara na at ating alamin ang kwento tungkol sa Ang Paraiso ng Eden na mababasa sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 14. Sa araw na likhain ng Panginoong Diyos ang langit at lupa, ang lupa ay wala pang tanim at wala pang damo na tumutubo sapagkat hindi pa nagpapaulan ng Panginoong Diyos sa lupa at wala pang taong nagbubungkal ng lupa. Ngunit may isang ulap na pumaitaas buhat sa lupa at tinilig ang buong kapatagan ng lupa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan o hardin sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ng taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalagod sa paningin at mabuting kainin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan. At mula rooy, nahati at naging 4 na ilog na tinawag na Pishon, Gihon, Tigris at Euphrates. At ito na nga ang paraiso ng Eden. Isang napakagandang halamanan, ang hardin ay puno ng buhay, kulay at kabutihan. Ipinakita ng Diyos na mahal niya ang kanyang nilikha. Lahat ang nasa hardin ay ginawa niya ng may pag-ibig at inilagay ng Panginoong Diyos ang tao sa Eden upang ito rin ay mahalin at alagaan. At dito nagtatapos ang kwento ng paraiso ng Eden. mga bata? Kamusta ang inyong pakikinig? Ang ganda ng ating kwento, hindi ba? Parang napakasarap pumunta at makita ang hardin ng Eden. Tungkol dito, ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutuhan mula sa kwento? Una, ang Diyos ay mapagmahal ng manlilikha. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa paggawa ng isang maganda at masaganang hardin. Lahat ng kanyang nilikha ay mabuti at ginawa niyang may layunin. Inilagay niya ang unang tao sa isang napakagandang hardin kung saan naroon na ang lahat ng kanyang kailangan. Dahil dito, maaari tayong magtiwala na mahal tayo ng Diyos at alam niya kung ano ang ating kailangan. Pangalawa, tayo ay may tungkuling alagaan at igalang ang nilikha ng Diyos. Tulad ng pag-aalaga ng Diyos sa hardin ng Eden, tinuturuan din niya tayong maging responsable at maging mapagmalasakit sa kanyang mga nilikha. Kapag inaalagaan natin ang nilikha ng Diyos, ipinapakita natin ang ating pasasalamat at paggalang sa Kanya. Para naman sa activity natin ngayon, ito ay isang art activity. Maaari niyo bang ilabas ang inyong mga art materials at i-drawing ang larawan ng isang napakagandang hardin o larawan ng paraiso ng Eden? Pagkatapos, ay isulat ninyo sa ibabang bahagi ang mga salitang I will take care of God's creations. Okay mga bata, bibigyan ko kayo ng sapat na oras para gawin ang art activity na ito . Salamat sa inyo mga pamana. Totoo namang napakaganda ng mga nilikha ng Diyos. Kaya naman, ating mahalin at ingatan. Genesis chapter 2 verse 15, the New International Version. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it.
Hanggang dito na lang muna mga pamana. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam at miss pa!